tayo sa mga balita. Nanindigan po ang Malacanang na hindi magbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kontra sa anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gaya ng posisyon ng mga lumuhok sa National Rally for Peace. Suportado ng Pangulo na hindi dapat matuloy ang impeachment dahil magdudulot ito ng gulo, pagkawatak-watak, pamumulitika para sa sariling interes ng iilan at hindi para sa kapakanan ng mga mamamayan. Eden Santos sa balitang yan. Pagkatapos ng mapayapa at matagumpay na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo sa buong bansa, nanindigan ng Malacanang sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi susuportahan ang anumang hakbang sa House of Representatives na pagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbago ang posisyon ng Pangulo sa issue ng impeachment sa Kamara. Inilabas ang statement ni Bersamin pagkatapos ang malawakang rally sa iba't ibang venue sa Luzon, Visayas at Mindanao na dinaluhan ng halos 2 milyong Pilipino batay sa pagtaya ng Philippine National Police. Nakaka-proud nga po kasi compared sa mga ibang rally po is talagang yung Iglesia ni Cristo po pinaghandaan po yung posibleng pagkalat ng busura. May tagapulot na po kagad at halos lahat po may hawak po na trash bag po na pwedeng paglagyan po ng mga basura po nila. Bukod sa Quirino Grandstand, Manila, na ayon kay PNP National Capital Region Chief Police Brigadier General Anthony Aberin ay umabot sa mahigit 1.6 milyong Pilipino ang nakipagkaisa sa rally doon. Dinagsari ng mga tao ang Rizal Park, San Pedro Square sa Davao City. Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur. City of Ilagan Sports Complex, Ilagan City sa Isabela. Don Pedro Vicente Park sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sawangan Park sa Legazpi City, Albay. Capitol Park and Lagoon sa Bacolod City, Negros Occidental. Kasama rin ang Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Cebu South Road Properties sa Cebu City. Pagadian City proper, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Iloilo New Freedom Grandstand sa Iloilo City. Butuan City Sports Complex, Butuan City, Agusan del Norte. Ormoc City Stage sa Ormoc City, Leyte. Iisa ang sigaw ng milyong-milyong Pilipino. Kapayapaan at pagkakaisa. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Magugunita na hindi sang-ayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara dahil hindi ito mahalaga at walang maidudulot sa pagpapaunlad ng buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Pero sa Kamara, sunod-sunod ang inihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa kabila ng pagtutol dito ng Pangulo. Itinuturing kasi ito ng Pangulo na pag-aaksaya lang ng panahon ng Kamara at Senado. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sa National Rally for Peace ay malinaw ang mensahe ng milyong-milyong Pilipino para sa mga namumuno sa gobyerno. Nais nila ng pagkakaisa at kapayapaan. Ayaw nila ng gulo, bangayan, pagkakabahabahagi at pamumulitika
para sa pansariling interes ng iilan at hindi para sa kapakanan ng mga mamamayan. Handa tayong isatinig ang kanilang damdamin, ang kanilang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi po ba dapat dapat na ituon ng ating mga pinuno ang kanilang pansin sa mga suliraning kailangang tugunang agad? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Panawagan din sa National Rally for Peace ang pagkakasundo ng mga leader ng bansa. Never say never. Tinapos ang National Rally for Peace sa isang panalangin para sa tunay na pagkakaisa at kapayapaan ng lahat at ng bansang Pilipinas. Masayang nag-uwian ng mga nakiisa sa rally. Sa bawat venue, kitang-kita ang malinis at maayos na kapaligiran. Resulta ito ng matinding disiplina ng mga nakibahagi sa rally. Sila mismo kasi ang nagpanatili ng kalinisan sa buong panahon ng pagtitipon. Sa Quirino Grandstand, halos hindi na napagod ang mga street sweeper at taga-kolekta ng mga basura dahil may daladalang garbage bag ang mga tao. Ay, okay naman po. So, nahirapan ba kayo? Marami ba kayong mga basurang na Oo, dami-dami ng kolekta po. Pero parang hindi naman po ganun naging marumi dito. Ay, hindi po, dami namang nag-maintain namin naman kami mga kasama nagawalis po. Sa bahagi naman ng South Road Properties sa Cebu City, alas 3 pa lang ng hapon ay nagsimula ng maglinis ang mga dumalo bilang pagpapakita ng disiplina at malasakit sa kapaligiran. Tulad ng iba pang mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo, iniwang malinis at maayos ang pinagdausan ng pagtitipon. Nag-ano po kami sa mga basura, nagtitipon po kami, sinisegregate po namin para maisa lang sa pagkuha ng garbage truck para wala nang mga kalat-kalat. Sa Rizal Park, San Pedro Square sa Davao City naman ay hindi na itago ang paghanga ng Environment and Natural Resources Office sa disiplina ng mga Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Engineer Lacandiwa Orculio ng Davao City Centro na naging madali ang trabaho ng mga garbage collector kaya hindi na sila nahirapan pa sa paglilinis. Dagdag pa niya na kung ikukumpara sa ibang mga isinagawang aktibidad ay malinis ang iniwang venue ng mga Iglesia ni Cristo. Basically, naging madali sa aming office na makolekta yung mga basura na generate. Agad ding nilinis ng mga dumalo sa rally ang venue sa Bacolod City. Sa Pagadian City, Zamboanga, masaya at sama-sama ring naglinis ang mga tao upang tiyaking malinis ang paligid bago sila tuluyang umalis. Ganito rin sa Puerto Princesa, Palawan, Iloilo New Grandstand, Sawangan Park, Legazpi City, Albay at iba pang venue. Hindi na itago ng buong bansa ang paghanga sa namalas nilang pagkakaisa at disiplina ng mga nakiisa sa National Rally for Peace. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.